Tatay, mga nanay, narito na ang paborito ninyo. Narito na ang ating mahal. Bilis. Maghanda ng sasakyan, sunduin si Eldest Miss sa airport. Opo. Hoy, Mama Wu. Ayusin mo agad ang kwarto ni Eldest Miss. Sa pagkakataong ito, ang ating anak ay kailangang sa atin tumira. Opo, President Shen. May masamang balita? Old Shen, umalis na ang sasakyan ni Linya para sunduin si Shushu. Ano pang hinihintay natin? Bilisan nyo. Pabalik na si Eldest Miss. Bilisan mong hubarin ang damit ni Eldest Miss. Eh ano ngayon kung pabalik na siya? Simula nang mag-divorce ang mga magulang niya. Palagi na siyang kasama ng nanay niya, kahit kailan hindi pa kami nagkita. Magre-report ako sa bagong kumpanya mamaya. Magdadala ako ng bag para magmukhang kagalang-galang. Haay. Paano kung nahanap na ng pinakamayamang tao si Eldest Miss? Huwag mo nang intindihin yan. Tatay, nanay, Anak ko, Maligayang pagbabalik, Eldest Miss. anak ko, dalagang-dalaga ka na, ngayong tapos ka na mag-aral. Uy, kasama ko ang sikat mong nanay, pinahanda na namin ang kwarto mo. Halika na, sumama ka na sa papa mo. Anak, sumama ka sumama. Ako at ang magiting mong tatay, sabik na kaming makita ka. Opo. Sa akin ka sumama. Sumama ka sa amin. naku po, hindi ako sasama kahit kanino. Nakakuha na ako ng mauupahan na bahay malapit sa kumpanya. Kailangan ko nang pumasok. May salo-salo sa Longchuan Hotel. Magkita-kita na lang tayo mamaya. Hindi, sandali lang, teka muna. Bye-bye. Huy, Anong kumpanya yon? Liu Gu ang jewelry. Hello, Special Assistant 1. Bilhin nyo agad ang, Liu Guang Jewelry. Siguraduhin ninyong maayos ang pagtrato kay Eldest Miss na papasok ngayong araw. Papasok na si Eldest Miss ngayong araw. Magpakitang gilas kayong lahat para salubungin si Eldest Miss. Hoy, kamusta po kayo? Ako ang bagong intern na si Shen Shu. Nandyan na, tumabi kayo. Maligayang pagdating sa kumpanya, mahal na senyorita. Anak ng pinakamayamang tao? Bakit ang anak ng pinakamayamang tao sa bansa ay papasok sa isang maliit na kumpanyang ganito? Hindi pa siya dumating sa oras na ito, ibig sabihin ay hindi na siya pupunta. Mabuti pang akuin ko na lang ang pagkatao niya para magawa ko ang lahat ng gusto ko. Hala, senior, bakit nandito ka? Anong Eldest Miss ka ba? Bakit parang hindi ko narinig ang pangalan mo? Saan naman kaya nanggaling ang babaeng ito? Hindi pwede, hindi niya pwedeng mabuko ang sikreto ko. Shenshu, naaalala kita. Ikaw yung dati kong kakilala na nagbenta ng dangal at nagtungo sa ibang bansa para alisin ang bata. Kumusta ka na? Hindi totoo yan. Paano mo nagawang siraan ang reputasyon ko? Nagpunta ako sa ibang bansa para mag-aral. Sus, isang walang hiyang nagtanggal ng bata, naghahangad pang makipag-ugnayan sa ating mayamang tagapagmana? Hemp, wag mo nga madumihan ang paningin ni Eldest Miss. Si Lin Meng ang anak ng pinakamayamang tao? Hinding-hindi siya yon. Kung hindi si Eldest Miss, wag mong sabihin ikaw. Wala ka namang suot na kahit anong branded na gamit. Nagagawa mo pang magpanggap bilang ako at siniraan mo pa ako. Sige, tignan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Nabalitaan ko na ang mayamang tagapagmana ay magdaraos ng isang piging sa Longchuan Hotel kung ikaw talaga ang anak ng bilyonaryo. Dapat ilibre mo kami roon, hindi ba? Diyos ko, sa Longchuan Hotel ay kailangan ng hindi bababa sa $1,000,000. Napakaswerte naman namin dahil kay Eldest Miss. Tama ka dyan. Nakakainis. Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Eldest Miss, wag mong sabihin kahit ang halagang iyon ay hindi mo kayang bayaran. Bakit naman hindi? Ililibre ko kayo.
Pero ikaw, bawal kang sumama. Tara na. Tuloy po kayo? Sige, ipapahiya kita doon mismo sa loob ng hotel. Hello, Tay. Nandito na po ako. Ang kulit mo talaga. Hindi ka mataboy. Hindi ka naman sinama ni Eldest Miss, pero ang kapal pa rin ng mukha mong sumunod. Hayaan mo na siya. Pagbibigyan ko na siya kahit labag sa loob ko na isama siya para mamulat naman ang mata niya. Tutal naman, ang ganitong lugar, para sa mga taong katulad mo, ay minsan lang sa buhay makakapunta. Imumulat ang mga mata ko. Sige, ako rin ang magmumulat sa iyong mga mata. Kaya salamat na lang, Eldest Miss. Sure. Anak, Hindi ka nararapat sumama sa amin sa iisang elevator. Ang aga nyo yata? Walang hiyang tatay, kailan mo pa? Nagawa ang anak mong iyan sa labas. At ngayon ay nandito siya sa kumpanya para hamunin ako? Anak sa labas? At hinahamon ka? Paano nangyari iyon? hindi ko akalain na matapos tayong mag-divorce ay hindi mo pa rin pala mapigilan ang pagnanasa mo. Wanwan, sa tingin ko dapat mo na siyang hiwalayan. Sige ba? Marami namang lalaki dyan. Kasama ko lang dapat si Shushu. Sige. Linya, huwag kang gumawa ng gulo rito. Wanwan, wala talaga akong anak sa labas. Totoo, wala talaga iyon. Anak ko, mula nang maghiwalay kami ng nanay mo, wala na akong balak magkaroon pa ng ibang anak. At ikaw ang tanging pinakamamahal kong anak. Ito sino ba ang babaeng ito na nagpapanggap na anak ko at ang lakas pa ng loob na awayin ng anak ko? Parurusahan ko siya ngayon din. Pa, sandali. Binibiro lang kita. Umakyat na muna kayo sa taas para mag-enjoy. Kapag tapos ko na siyang asikasuhin, susunod na ako sa inyo. Sige. Xiao Jiao? Anak ko, ang Longchuan Hotel na ito ay pag-aari ko rin. Ang general manager na si Xiao Jiao ay pinagkakatiwalaan ko. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang siya. Handa po akong pagsilbihan kayo, miss. Sa loob ng package room ko, magdala ka ng menu na nasa ibang lengguwahe. Opo, masusunod po. Tara na. Ang tagal mong umakyat. Pinaghintay mo pa ang binibini. Siguro ngayon lang nakakita ng ganitong kagandang lugar. Nagtataka pa sa paligid, kaya hindi na nahanap ang daan. Maari na po kayong mag-order, miss. Miss, mag-order ka na. Ano? Bakit puro nasa ibang lengguwahe ito? Wala talaga akong maintindihan. Nabalitaan ko na si Eldest Miss ay nag-aral sa ibang bansa sa isang Ivy League school at bihasa sa 8 wika. Hindi mo siguro kayang basahin yan, no? Ako, Sino ang nagsabi? Ang eldest miss namin. Siguradong madali lang yan sa kanya. Eldest miss, kayo na po ang mag-order. Tama. Hayaang ang mahirap na ito ay makakita ng magandang asal ng mataas na lipunan. waiter, isang order nga nito. Pasensya na po. Pangalan po iyan ng head chef namin. Ano? Hindi, bakit ang pangalan ng chef nyo ay nakasulat ng pagkalaki-laki? Ayan. Ito, isang order nito. Pasensya na po. Ito po ay ang listahan ng mga sahog. Bakit nakasulat ang listahan ng mga sahog sa menu? Ang Longchuan Hotel ay isang mamahaling hotel. Isinasa publiko nila ang listahan ng mga sahog upang masigurong ito ay malusog at walang kemikal. Kahit iyan ay hindi mo alam at nagpapanggap ka pa na anak ng pinakamayamang tao, Eldest miss, yun po ay isang biro lang, di ba? Siyempre, nagpapatawa lang ako. huwag ka nang magpanggap dahil kahit kailan ay hindi siya nakapag-aral sa ibang bansa. Shenshu, kung si eldest miss ay hindi marunong mag-order, akala mo ba ikaw ay marunong? Ang lakas ng loob mong pagdudahan si eldest miss. Siyempre, marunong akong mag-order. Para sa dessert, caviar chocolate, puding para sa bawat isa. Ang main dish na crab ay dapat nanggaling pa sa New Zealand at ang beef naman ay dapat na A5. Salamat. Ikaw
Ikaw na isang masamang babae? Bakit napakadiretso mo namang magsalita? Dahil kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi ni Lin Mei. Dahil ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Makinig kayo. Ang nakakatawa naman ito. Ikaw na mula ulo hanggang paa ay hindi aabot ng $300 ang suot na mahirap, tapos ikaw pa ang heredera ng pinakamayamang tao? Kung ikaw ang heredera ng pinakamayamang tao, di sana itong Longchuan Hotel ay sa iyo. Noong pumasok ang waiter, bakit parang wala ka man lang naging reaksyon? Dahil peke lang siya at impostora. Hahaha. Waiter, maaari mo bang sabihin kung siya ba ang may-ari ng Longchuan Hotel? Siyempre, siya nga po ang may-ari ng Longchuan Hotel at ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao. Imposible. Siya si Elda Smith. Kung ganoon, sino naman ito? Siya? Isa lang siyang impostora. Ako ang tunay na heredera ng pinakamayamang tao. Ang waiter na ito ay siguradong binayaran ni Shenshu. Pumunta lang dito para umarte. Maghanap ka ng ibang waiter. Ako nang tatawag para hindi siya makapandaya. Sandali, ako na mismo ang pupunta. Anak, bakit mo ako pinatawag? Tamang-tama at suot mo ang uniforme ng cleaner. Sumama ka sa loob at sabihin mong ako si Elda Smith. Bakit bigla natin kailangang magpanggap na si Elda Smith? Kapag nalaman ito ni President Shen, siguradong kalaban natin ang tadhana. Huwag ka nang maraming sinasabi. Kasalanan mo rin naman kung bakit mo ako isilang sa isang mahirap na pamilya. Ang reputasyon sa labas ay gawa-gawa lang naman. Anong masama kung magpanggap ako? Sige, ngayon lang ito. Sige na, tara na. Narito na ang magpapatunay para sa akin. Ang bilis, sabihin mo, sino ang tunay na heredera ng pinakamayamang tao? Bakit parang pamilyar siya? Hindi ko na maalala. Magsalita ka, bakit nakatulala ka lang dyan? Sabihin mo na sa kanila kung sino ang tunay na tagapagmana ng pinakamayamang tao. Kasama ni Elda Smith ang pinakamayamang tao, kaya hindi maaaring ang babaeng ito iyon. Nag-aasum lang talaga kayo. Ang babaeng ito, ang siyang tunay na tagapagmana ng pinakamayamang tao. Nagsasabuatan ang dalawang ito. Hayaan nyo na. Panonoorin ko na lang kung paano siya mabubuko. Sandali lang. Sinasabi mo bang pakikipagsabuatan ang ginawa ko sa waiter? Kung ganoon, maaari ko ring sabihin na ikaw ang nakikipagsabuatan sa waiter. Shenshu, huwag kang sumobra. Nagpakumbaba na si Elda Smith para magpaliwanag sa iyo ng isang beses. Huwag mo na itong pahabain pa. Ang general manager ng Longchuan Hotel ay ang pinagkakatiwalaang tao ng pinakamayamang lalaki. Ang sinumang makakapagdala sa kanya rito, ang siyang tunay na Elda Smith, di ba? Ako, wala akong kakayahang tawagin ang kahit sinong President Zhao. Shenshu, pilit kitang pinagpapasensyahan ng paulit-ulit. Huwag mo namang abusuhin ang kabutihan ko. May lakas ka ng loob na apihin si Elda Smith. Ikaw, Paparusahan kita para kay Elda Smith. Ikaw na walang hiya. Eldest Miss, narito na po ako. Gaya ng inaasahan sa anak ng pinakamayamang tao, ang anak ng Diyos ng pakikipaglaban, mukhang nakakamangha talaga ang iyong lakas. President Zhao. Siya, nangahas siyang apihin. Si Elda Smith. President Zhao, bilisan mo at paalisin siya. At mas mabuting turuan siya ng leksyon, basta huwag lang masyadong malubha. Ang laking kalapastanganan, nangahas kang maging walang galang kay Eldest Miss. Si Elda Smith? Sa pagkakataong ito, malalaman nyo na kung sino ang totoo at kung sino ang peke, hindi ba? Paano namang magiging si Shenshu si Elda Smith? Sa tingin ko ay ibinenta lang niya ang kanyang sarili kay President Zhao, kaya nakikipagsabuatan si President Zhao sa kanya para magpanggap. Ayusin mo ang pananalita mo. Huwag mong hamakin si Eldest Miss. Matagal akong nanirahan sa ibang bansa, kaya normal lang na hindi ako kakilala ni President Zhao. Pupuntahan ko ang aking pinakamayamang tatay para ayusin ito, umuwi na muna kayo. Bakit ang dami mong dahilan? Ang ganyang rason, tanga lang ang maniniwala dyan. Posible yun. Sa ganyang klasing talino, paano kayo nakapasok sa kumpanyang ito? Sige, kung ganoon, sa darating na kaarawan ng anak ng pinakamayamang tao, kaya mo ba silang isama sa loob? Sige, isasama ko sila pagdating ng araw na iyon. Teka sandali, sa kaarawan ng anak ng pinakamayamang tao, 2 imbitasyon lang ang nakuha ko. Hindi sapat para sa inyong lahat.
Isasama ko lang si Manager Wu. Ang iba ay hindi sapat ang antas sa lipunan, hindi kayo karapat-dapat. Salamat po, Eldest Miss. Sige. Siguraduhin niyo lang na maisasama niyo siya sa loob. Sa taong ito ay ipagdiriwang ko ang aking kaarawan kasama si Daddy. Tingnan natin kung paano pa magpapanggap si Lin Meng. Papa, Mama. Oh, halika na rito. Naku, ang mahal kong anak. Anak ko, halika rito. Siya nga pala. Sure, maayos na ang lahat. Papa, masaya po ba kayo na dito ko sa inyo ipagdiriwang ang kaarawan ko? Sobra-sobrang saya ko. Oo nga pala, ang papa mo ay mayroong isang napakalaking sorpresa para sa iyo. Mamaya nga pala, gamitin mo ang fingerprint mo para buksan ang vault na iyon dahil nandoon ang ating minanang kayamanan, ang Dragon Jade Ring. Salamat po, Pa. Old way. God of War, Dad. Isang maliit na magnanakaw lang, akalain mong kaya akong sugatan bilang God of War? Masama ito, may lason. Old way. God of War, Dad. Old way, kumusta ka na? Old way, lumaban ka, dadalhin kita agad sa ligtas na lugar para maoperahan. May tao ba rito? Bilisan nyo. Bilisan nyo. Sasama rin ako. Hindi pwede. Kailangang manatili ka rito para kumontrol sa sitwasyon. Hindi natin pwedeng ipakita na may nangyaring hindi maganda sa atin. Iiwan ko sa iyo si Special Assistant 1, susunod siya sa lahat ng utos mo. Sige po. Nabalitaan kong ang pinakamayamang tao ay hindi makakarating sa piging ngayon, mayroon siyang kailangang ayusin. Napakagaling. Ang aking pagbabalat kayo ay tiyak na magiging perpekto. Siya ba ang tinaguri ang anak ng pinakamayamang negosyante? Eldest Miss, happy birthday sa iyo, Eldest Miss. Eldest Miss, maligayang kaarawan. Sa inyong lahat, dahil wala po ang papa ko, ako na muna ang mag-aasikaso sa inyo. Kung ganoon po, Eldest Miss, pwedeng mauna na tayong maghiwa ng cake? Huminto kayo. Wow, ang ganda naman niya. Shenshu? Paano siya nakapasok dito? Makinig ang lahat, ang babaeng ito ay isang impostora. Ako ang tunay na may-ari ng piging na ito. Ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Siya ang mapagpanggap. Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo sa kaarawan ng binibini? May nagpapanggap na binibini rito. Special Assistant 1, ikaw ang magsabi. Sino ang totoo? Ang totoo po niyan, bago pa lamang ako rito. Sa madaling salita, hindi ko pa po nakikita ang binibini. Sino ba talaga sa inyo ang tunay? Special Assistant 1, ako ang tunay. Bilis, ang impostorang ito ay parusahan na agad. Maraming taon akong nasa ibang bansa. Kaya normal lang na hindi ako makilala ni Special Assistant 1. Pero may paraan ako para patunayan ang pagkatao ko. Sabihin mo. Para mapatunayan kung sino ang anak ng pinakamayamang tao. Napakasimple lang. Kailangan lang na mabuksan ang safe box ng pinakamayamang tao. Kung sino ang makakabukas, siya ang tunay. Talaga bang mayroong safe box? Alam mo ba ang tungkol sa vault ng pinakamayamang tao? Siyempre alam ko. Dahil ako ang kaisa-isang anak ng pinakamayamang tao. Alam ko rin na ang laman ng vault na iyon ay inilagay ni Papa para sa akin, para malaya kong magamit ang mga ari-arian ng pamilya. Isang mahalagang simbolo ng pamilya ang nakatago roon, ang jade ring na may ukit na dragon. Tama ka.
Talaga bang ikaw ay... Kapag naghahanda ng regalo ang pinakamayamang tao, siguradong alam din iyon ng mga katulong sa paligid niya. Kailangan mo lang maglabas ng kaunting pera para makakuha ng impormasyon mula sa mga katulong. Dahil lang doon ay inaakala mo na ikaw na ang anak ng pinakamayamang tao? Hindi ba't napakabilis mo namang humusga? Ano? Kaya pala, ang imbitasyon sa party na ito, pati na ang suot mong mamahaling gown na ito, ay nakuha mo lang din sa ganyang paraan? Anong mga pinagsasasabi mong kalokohan? Sa akin ang lahat ng gamit na ito. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Kung sino man, sa inyong dalawa ang totoo o huwad, malalaman natin agad pagkatapos ng isang subok. Dalawang binibini. Sino po ang mauuna? Mauna ka na. Sige. Sandali. Nakalimutan ko ang password. Tatanungin ko muna si Papa, pero hindi ko alam kung masasagot ba niya ang tawag dahil nasa ibang bansa siya. Seryoso ba? Kailangan pa ba ng password para sa fingerprint lock? Fingerprint lock? Nakalimutan ko rin. Pati ba naman iyon nakalimutan mo? Ang mga kasinungalingan mo, sa wakas ay nabubuking na rin. Sige na, hindi mo rin naman mabubuksan iyan, kaya ako na ang gagawa. Nabigo ang verifikasyon. Hindi ba't itong daliring ito ang tatak? Ha? Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko, isa ka lang impostora. Special Assistant 1, hulihin niyo siya, palihurin niyo siya, at humingi ng tawad sa akin. Siya, huwag kayong maingay. Maling daliri lang ang nagamit ko. Mabubuksan na rin ito agad. Nabigo ang verifikasyon. Hindi ako makapaniwala. Hi, tumigil ka na sa pagpapanggap mo. Dahil ang totoo ay hindi mo talaga iyan mabubuksan. Kapag nagkamali ka sa safe ng 3 beses, habang buhay na itong masalak at hindi mo na kailanman mabubuksan pa. Kayo ngayon ay mayroon na lang huling isang pagkakataon. Narinig mo ba yan? Isang pagkakataon na lang ang natitira sa iyo? At kapag ang safe na ito ay permanenteng na lock, tingnan ko lang kung paano ka magbabayad. Hi, tumigil ka na sa panggugulo. Kanina ka pa sumusubok pero hindi pa rin bumubukas. Huwag ka nang magpanggap. Lumuhod ka na ngayon sa harap ni Eldest Miss para humingi ng tawad para may pag-asa ka pang maligtas. Kundi... Sinong nagsabi na hindi ko mabubuksan? Linmeng, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Ha. Mapapahamak ka na nga? Nakuha mo pang magpanggap? Tama. Kapag talaga itong safe na ito ay nabuksan mo, maglalakad ako ng pabaliktad habang tumatahol na parang aso. Magpapakitang gilas ako at tatahol na parang aso habang nakatayo sa aking mga kamay. Hindi ko akalain na may ganyan ka palang hilig. Ano sa tingin mo? Pusta tayo? Dahil gusto mong mapahamak, tatanggapin ko ang pusta mo. Kung hindi mo mabuksan ang vault na ito, luluhod ka sa harap ko, sasampalin mo ang sarili mo ng 100 beses, at hihingi ka ng tawad sa harap ng lahat. Sige. Kapag nabuksan ko ang safe na ito, ikaw Linmeng, aaminin mo sa harap ng lahat na ikaw ay isang ambisyosa at peking tao. Bilisan mong lumayas dito sa Longchuan, at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Parang sigurado kang mananalo ka, ah? At pati ikaw, matapos mong tumahol sa harap ng lahat, mag-resign ka sa Liuguang Jewelry, tapos sumama ka sa peking babaeng ito at lumayas sa Longchuan, at mawala na kayo sa paningin ko. Anong oras na? Nagpapanggap ka pa rin na malakas. 1 beses lang ang pagkakataon. May 8 ka pang daliri na hindi nasusubukan. Sa tingin ko nga, kahit bigyan ka pa ng 8 pagkakataon, at gamitin mo pa ang 8 daliri mo, hinding-hindi mo iyan mabubuksan. Dahil isa ka lang talagang mapagkunwari. Kumpol ng mga mangmang. Humanda kayong mapahiya mamaya. Sa inyong lahat, magsilbi sana kayong saksi. Kapag nabuksan ko ang safe na ito, babantayan nyo silang dalawa. At siguraduhing tutupad sila sa usapan. Sige na, huwag nang maraming salita. Buksan mo na yan. Aling mga daliri nga ba ang madalas kong gamitin? Isa sa 8 pagkakataon, medyo mahirap ito. Ito ang daliri, di ba? Sa records ni Papa, itong 3 fingerprints lang ang ginamit ko. Kanina pa siya nag-aalangan na ilapit ang daliri niya. Siguradong imposter lang siya. Naglakas loob siyang gumawa ng gulo sa birthday party ng anak ng pinakamayamang tao. Talagang naghahanap siya ng sakit ng katawan. Sige na. Huwag ka nang magpalipas ng oras. Lumuhod ka na agad. Bakit ba nagmamadali kayo? Pipindutin ko na nga. Uy, bilang nakakataas sa'yo, pinapayuhan kita.
Kung mabigo ka mamaya, mas mabuti pa na lumuhod ka na lang at dilaan ang sapatos ng ating young lady. Kung maging masaya ang ating young lady, baka sakaling mapatawad ka pa niya. Shenshu, itong suot kong sapatos, ito ay limited edition sa buong mundo. Nag-iisang pares lang ito. Para sa isang hamak na tulad mo, ang dilaan ng sapatos ko, isang napakalaking biyaya na iyon para sa iyo. Teka, hindi ba't sa akin ang sapatos na iyan? Sige, kapag nabuksan ko itong safe, itong magnanakaw na ito ay agad kong ipapalayas sa labas. Ano? Sino ang tinatawag mong magnanakaw? Special Assistant 1, hahayaan mo lang ba ang impostor na ito na maging bastos sa mas nakakataas sa kanya? Ikaw. Tagumpay ang verifikasyon. Wow! Siya nga ang anak ng pinakamayamang tao. Tingnan nyo, ito ang jade ring ng pinakamayamang tao. Hindi malaki at hindi maliit, sakto lang ang sukat sa akin. Pasensya na po at hindi ko agad nakilala ang mahal na binibini. Patawad po sa kawalan ng galang. Parusahan niyo po ako. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Tumayo ka na. Imposible. Paanong naging ikaw ang anak ng pinakamayamang tao? Pumapasok tayo sa parehong universidad, yung anak ng pinakamayaman. Paano siya magbubus araw-araw? Lalo namang hindi siya titira sa dormitoryo at hindi kakain sa kantin. Nag-aaral ako doon, hindi para magmayabang ng yaman. Bakit naman ako kailangang maging espesyal? Sa tingin ko, umaarte ka lang. Manahimik ka. At ikaw, kinuha ka lang ni Shenshu para makisali sa pag-arte niya, di ba? Ang lahat ng ito ay planado ninyong dalawa para lokohin ako, di ba? Mama Wu, halika rito. Di ba ito ang tagalinis sa bahay na si Mama Wu? Si Mama Wu ay isang janitress sa mansyon. Siguradong nakita na niya ang totoong tagapagmana. At si Special Assistant 1 Mama Wu, sabihin mo sa amin, hindi ba't ang dalawang ito ay peke? Para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Ako nga ang katulong sa bahay ng pinakamayaman. At kilala ko ang anak ng boss ko. Ang dalawang ito ay mapagpanggap. Nakita ko silang nagpaplano ng patago. Nakita ko mismo ang kanilang plano. Ang taong ito, siya ang tunay na tagapagmana ng pinakamayamang tao. Nakapunta na ako ng ilang beses sa bahay nila at nakita ko na ang katulong na ito. Tila ba totoo ang mga sinasabi niya? Kung ganoon, siya nga ang tunay na anak. Ibig sabihin, impostor ang babaeng iyan, pati na rin ang katulong na ito. Madalas makipag-ugnayan ang pamilya namin sa kanila, pero bakit hindi ko pa siya nakikita kailanman? Bago lang po ako rito, kaya natural lang na hindi niyo pa ako nakita noon. Kahit na bago ka pa rito, paano mangyayaring hindi mo kilala ang tunay na tagapagmana? Sa ganyang klase ng trabaho, paano ka naging assistant sa pinakamayamang tao? Nagbibiro ka ba? Noong dumating siya, naroon ako sa bahay ni Mama. Wala ako sa pamilya Shen, kaya normal lang na hindi niya ako makilala. Matapos ko siyang hindi respetuhin, pinagtanggol pa rin ako ng binibini. Napakabait talaga niya. Gumagawa ka pa rin ng kwento? Sa tingin ko, hindi naman talaga siya assistant ng kahit sino, kundi kinuha mo lang siya para makipagdrama sa iyo. Hindi ko kailangang umarte. Malinis ang aking konsensya. Shenshu, ang lakas ng loob mong itulak ako. Tao, hali kayo. Kung sinong magparusa sa masamang babaeng ito, bibigyan ko ng malaking gantimpala. Subukan niyo lang. Shenshu, isipin mo itong mabuti. Lahat kayong nandito ay mga tanyag na tao sa Longchuhan at mahahalagang panauhin. Kayong dalawang mapagpanggap? Kapag sinaktan niyo ang isa sa kanila, kahit papagbayarin namin kayo, ay hindi sapat para matumbasan ito. So good. Sandali lang. Lahat kayo ay malapit na kaibigan at katrabaho ng pinakamayamang tao. Dapat ay nakita nyo na ang kanyang mamahaling gamit. Tingnan ninyong mabuti. Sa tingin nyo ba ang jade na singsing na ito ay peke? Ang singsing na ito? Ay tila hindi naman peke. Hindi ko akalain na may galing din pala si Shenshu para makagawa ng pag-aari ng pinakamayamang tao na mukhang totoo talaga. Bakit hindi natin ito agawin? Baka magamit pa natin ito sa susunod. Anong ginagawa mo? Ito ay bigay sa akin ng aking mayamang ama bilang alaala. Makinig kayong lahat. Si Shenshu at ang peking assistant na ito ay pinalitan ang fingerprint sa vault at ninakaw ang singsing na ito. Huwag kayong magpapaloko sa kanila. Tama. Huliin niyo na ang dalawang manlulokong iyan at bigyan ng katarungan si Eldest Miss. Ang sinumang makakagawa ng mabuti, ang pabuya mula sa pinakamayamang tao ay ibabahagi sa lahat. Bilisan nyo, tulungan natin si Eldest Miss.
Tigil. Tumigil kayo. Si ang pinakamayamang si Shanian. Papa, sa wakas ay nandito ka na. Sino ang kinatawag mong papa? Siya ang pinakamayamang tao sa Rongguo na si Shen Qingshan, ang ama ni Binibining Lin. President Shen, ako ang manager na si Liu Guang Jewelry Wuyong. Personal ko pong inaalagaan si eldest miss. Tapos ka na. Personal kang parurusahan ng pinakamayamang negosyante. Anak, maligayang kaarawan. Ano? Anak siya ng pinakamayamang negosyante? Kung ganoon, sino naman siya? Pa, ang linmeng na ito ay nagkunwaring ako at ilang ulit akong minaliit. At pati na rin ang manager na ito. Nakipagkunyarian siya sa peke na iyan. Paulit-ulit akong siniraan. At gusto pa akong paalisin sa industriya. Hindi. Eldest miss, makinig ka muna sa paliwanag ko po. Ang katapatan ko po ay para lang kay eldest miss, itong mapagpanggap na babaeng ito. Niloko niya lang po ako. Biktima rin po ako. Ano man ang mangyari, kaming mga pamilya, Shen, ay hindi tumatanggap ng mga mapagsamantalang tao na tumitingin lang sa katayuan. Ipaalam sa lahat, sibakin si Wuyong at huwag na siyang hayaang makatrabaho sa buong industriya. Hindi boss. May pamilya po akong binubuhay. At silang lahat ay umaasa lang sa akin, nakikiusap ako. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ilabas niyo siya. Sandali lang po, Tay. Hindi pa po siya gumagapang at tumatahol na parang aso. Hindi niyo ba narinig ang sinabi ni eldest miss? Aw. 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 Eldest miss, alam ko na ang pagkakamali ko. Eldest miss, parang awa mo na, patawarin mo ako. Eldest miss, alam ko na po ang pagkakamali ko. Hala, saan ka pupunta? Hoy, bitawan mo ako. Ano ba? Tay, tingnan mo ang suot niya. Pamilyar ba sa iyo? Ito yung dinala ko sa iyo galing sa Milan noong nakaraang linggo na pasadyang ginawa para sa iyo. Naalala ni tatay na kahit kailan ay hindi mo pa ito nasusuot, bakit ito nasa kanya? Halata naman po. May magnanakaw sa loob ng bahay natin. Hindi ba, ate na tagalinis? Mga bata, suriin niyo ang mga kuha sa kamera. Ako na si Shen Qingshan ay hinding-hindi magpaparatang sa mabuting tao pero hinding-hindi ko rin papalampasin ang sinumang masamang tao. Ito na po ang video. Kitang-kita ang ebidensya. Mga bata, dalhin ang dalawang kriminal na ito sa mga autoridad. Boss, nasilaw lang po ako sa karangyaan. Walang kinalaman si Mengmeng dito. Ako ang pumilit sa kanya na magpanggap bilang si eldest miss. Ako ang mananagot sa lahat. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakawalan niyo si Mengmeng. Boss, eldest miss. Xiaoshu, patawarin mo ako. Isipin mo naman na tayo ay magkaklase noon, parang awa mo na. Patawarin mo ako, nagluluwalhati ako sa iyo. Ako si Shenshu at marunong akong tumingin ng tama at mali. Kapag rinespeto mo ako, ay rerespetuhin din kita. Pero kapag nangkakanagawan ako ng masama, ay ibabalik ko iyon sa iyo ng 100 beses. Kayong mga nandito, kunin niyo siya. Xiaoshu, maawa ka po sa akin, bitiwan mo ako. Xiaoshu, huwag po. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Anak kong mahal, oras na para maghiwa ng cake. Kamusta na si God of War, Dad? Wala na siyang panganib, kasama niya ang mama mo, kami ng mama mong artista ay pumunta rito para ipagdiwang ang birthday mo. Nasaan na po si Mama? Kasi nung narinig naming may nanggugulo sa party mo, nauna nang dumating si Papa at susunod na lang ang mama mong artista. Halika na. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako dahil hindi ako aalis. Hindi ako sasama sa inyo. Anong nangyayari dito? Madam, okay ka lang po ba? Ito ba ang sikat na aktres na si Jawan? Ngayon, ay kaarawan ng anak ng pinakamayamang tao? Huwag na kayong gumawa ng kahit anong gulo. Pakibitiwan na siya agad. Pero paano po ang utos ni boss? Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Huwag ninyong sirain ang birthday party ng anak niya. Naintindihan nyo? Opo, ma'am.
Linmeng, bakit nandito ka pa? Bakit ka pa nandito? Hindi ba't dinala ka na sa mga autoridad? Ang tagapaglinis ang may kasalanan. Binili ko lang ang gamit. Nang hindi alam na nakaw iyon, biktima rin ako. Kaya anong magagawa ng mga autoridad sa akin? Kahit pa makaligtas ka sa kaso, ngunit ang katotohanang masama ang ugali mo ay totoo. Hindi ka tinatanggap sa kumpanya namin. Santi ka na. Sa tingin mo ba matatanggal mo ako? May malakas akong kapit. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Sino pa ang mas hihigit sa akin? Sino ka ba sa akala mo para sigawan si Eldes Smith ng ganyan? Baka nananaginip ka lang. Sa likod ng kumpanyang ito ay ang pinakamayamang aktres na si Zhao Wan ng Rongguo, pati na si Sage of Medicine, Linya. Kaya pala ang aktres ang isa sa mga may-ari ng kumpanya? Kung ganoon ay sakto lang, di ba? Hindi ka pumunta sa handaan, kaya hindi mo alam ang tunay kong pagkatao. Sa totoo lang, ako ay... Ikaw yung nanggulo sa kaarawan ng anak ng pinakamayaman? Katawa-tawa ka sa harap ng maraming tao. Linmeng, nandito ka na naman para baluktutin ang katotohanan. Mag-ingat ka dahil parurusahan talaga kita. Sino ba yan? Napakalakas ng loob magsalita sa kumpanyang ito. Sino iyan? Bakit napakalakas ng loob mong magsalita rito sa kumpanyang ito? Sino po kayo? Hindi mo ba alam kung bakit tinanggal si Manager Wu? Siya ang ating bago at kakarating lang na manager na si Vivian. Vivian, kasi ako... Sapat na iyan? Sapat na? Narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo? Wala akong panahon para makinig sa mga kung ano-anong sinasabi mo. Mayroon akong importanteng bagay na dapat i-anunsyo. Ang Longchuan ay magsasagawa na ng isang international world competition. Plano kong irekomenda si Linmeng para kumatawan sa ating kumpanya. Nabalitaan ko na ang tungkol sa kompetisyong iyan. Kapag nanalo ang kumpanya, makakakuha tayo ng 100 bilyong dolyar na mga order. Napakalaking bagay nito. Bakit mo papayagang sumali ang isang tao na hindi naman nakatapos ng pag-aaral? Sinong nagsabi na ang ating si Eldes Smith ay hindi nakatapos ng pag-aaral? Graduate siya sa isang sikat na universidad at anak pa siya ng may-ari ng kumpanyang ito. Kahit kailan ay hindi siya magiging katulad mo na peke ang mga credentials. Sabi ko na ngang hindi peke ang credentials ko. Pwedeng ma-check ang diploma ko online. Sa halip na ako ang questionin, na-check nyo ba ang background niya? Nakita nyo na ba ang mga gawa niya? Tapos ngayon papayagan nyo siyang kumatawan sa kumpanya natin. Kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Bago pa ako pumasok dito, sinuri ko na ang lahat ng inyong mga profiles at mga naging proyekto. Ang Miss Lin na iyan, siya ay nakakuha na ng maraming international golden awards bilang isang sikat na designer na si Zero. Ang pagsali niya para sa kumpanya natin ang siyang pinakamagandang desisyon. Sinabi mong siya si Zero? Hindi ba't pangalan ko iyan noong sumasali ako sa mga contest sa kolehiyo? Ayokong gamitin ang itsura ko para lang husgahan ang talino ko, kaya hindi ko ipinapakita ang mukha ko. Hindi ko akalain na may ibang tao palang gagamit ng pagkakakilanlan ko. Zero, kapag nanalo ka na, ikaw na ang magiging chief designer ng aming kumpanya. Napakahusay ni Eldes Smith. Sandali lang. Dahil lang ba sinabi niyang siya si Zero, ay totoo na? Paano mo mapapatunayan? Ako, ang kulit naman ito. Hindi kailanman nagpapakita sa publiko si Zero. Bukod sa mga sertipiko at mga tropeya mula sa mga international award, ano pa ba ang kailangang ipakita para patunayan ang pagkakakilanlan ko? Ito ang ginawang obra ni Zero para sa pagsusulit na ito. Maging ang husay o ang estilo nito, sapat na para mapatunayan na siya nga si Zero. Iyan ang mga burador ng ensayo ko na ipinaskil ko ilang taon na ang nakakalipas. Kumalat na ang mga iyan sa internet kahit saan. Binago lang niya ito ng kaunti at sasabihin na niyang sarili niyang gawa ito. Kung matapang ka, gumuhit ka ngayon mismo sa harap namin. Akala mo ba kung sino ka? Tinuturuan mo ba akong gumalaw? Zero, huwag mo na siyang pansinin. Ginagawa niya lang iyan dahil naiinggit siya sa yaman at talento mo. Sinasadya niya lang na sirain ang puri mo. Sinisiraan ko siya? Ako ang tunay na Zero at nagpapanggap lang siyang ako. Tama ba ang narinig ko? Sinasabi niyang nagpapanggap lang si Eldes Smith na siya? Isang alamat si Zero sa mundo ng disenyo. Tinaguri ang henyo na lumalabas lang. Minsan sa 400 taon. Nararapat ka bang ikumpara sa kanya? Linmeng, may lakas ka bang makipagkumpetensya?
Kapag hindi ka lumaban, ibig sabihin ay huwad ka. Gora, laban kung laban. Si Eldest Miss ay isa lamang 0. Ang hangal na ito. Dahil sa kaniyang pagyayabang, wala na akong magagawa kundi ang lumaban. Sige, papayag akong makipagkompetensya, pero may isa akong hiling, kailangan kong mapag-isa sa sarili kong desk para makagawa ng maayos. Ayos lang po. Nakahanda na ang lahat? Dito po kayo, Eldest Miss. Noong nasa eskwelahan pa si Shenshu, siya ang laging nangunguna sa lahat. Paano ko siya matatalo? Kailangan kong makaisip ng paraan. Mag-isip ka, mag-isip ka. Eldest Miss po, anong utos niyo po, boss? Maliwanag po. Ciao, Shu. Mukhang pagod ka na. Uminom ka muna ng kape para magising. Wag na po, salamat. Sige na po, uminom na kayo. Dinalhan ko na kayo nito. Naku po. Anong ginawa mo? Pasensya na po, pasensya na talaga. Pumunta tayo sa banyo para linisin ito. Tara na po, dali-dali. Nasaan ang sketchbook ko? Paubos na ang oras, hayaan niyo akong makita ang mga gawa niyo. Vivian, ang sketchbook ko. Vivian? Ito po ang gawa ko. Hindi nga mali na tawagin kang henyong designer na si Zero dahil sa loob ng napakaikling panahon, nagawa mong mag-design ng ganito kagandang gawa. Sandali lang. Drawing ko yan. Sinasabi mo na sa iyo yan. Anong ebidensya mo para patunayan na sa iyo yan? Pakibuksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti kung kaninong pangalan ang nandiyan. Oo nga no. Hindi. Shenshu. Elementarya ka ba? Nagsusulat ka pa talaga ng pangalan sa drawing board mo. Ang mga designer ay naglalagay sa kanilang mga gawa ng sarili nilang pirma. Hindi mo ba alam yon bilang isang designer? Hindi talaga siya si Zero. Ako. Kinuha niya ang design draft ko. Isa itong pagnanakaw ng gawa. Vivian, ako ang nanalo. Binibining Lin, ang paggamit niya sa gawa mo ay swerte mo pa nga, pagkakataon mo na ito, tinutulungan ka pa niya, Shenshu. Huwag kang masyadong mayabang. Gusto mo talagang kampihan ang inutil na si Lin Meng na ito. Wala siyang kakayahan na irepresenta ang kumpanya sa laban. Ito ay dahil anak siya ng sikat na aktres na si Zawan. Ano? Sinasabi mong siya ay anak ng premyadong aktres na si Zawan? Imposible yan. Simula nang ikinasal ang premyadong aktres na si Zawan, hindi pa siya kailanman nagbuntis. Maraming artista ang nagpapakasal ng palihim. Huwag mong sabihin hindi mo man lang alam iyon. Kung igigiit nyo na siya ang anak ni Zawan, nasaan ang ebidensya? Kilala nyo naman ang bracelet na ito, di ba? Hindi ba ito yung mapalad na bracelet na laging suot ng aktres? Nabanggit niya yan noon sa isang interview, na itong bracelet ay itinuturing niyang yaman. Ibinigay ito ng aktres kay Binibining Lin. Ibig sabihin ay mahal na mahal niya ito. Hindi ba't noong 8 taong gulang pa ako? Personal ko itong dinisenyo bilang regalo sa kaarawan ng aking mama na aktres. Bakit ito nasa kamay ni Lin Meng? Bilang anak ng premyadong aktres, pagsasali sa kanya para sa kumpanya, mapapakilos natin ang mga fans ng aktres para bumoto sa ating kumpanya nang manalo tayo sa kompetisyon at makakuha ng kontratang 100 bilyong dolyar. Sa ganitong paraan, ang kikitain natin ay lalampas ng 10 beses kumpara noong nakaraang taon. Lahat ay magkakaroon ng bonus sa dulo ng taon para ito sa ikabubuti ng ating buong kumpanya. Nagsisinungaling siya. Hindi talaga siya ang anak ni Zawan dahil ako ang tunay na anak. Totoo ba ito? Anong sinabi niya? Sinabi niya na anak siya ng batikang aktres. Ang lakas talaga ng loob mong mag-imbento. Hindi ba't sinabi mo kanina? Para mapanatili ng batikang aktres ang hubog ng katawan niya, ay mas pinili niyang huwag magkaanak? Ngayon, bakit biglang nagkaroon ng ganito kalaking anak na gaya mo?
Ngunit hindi ako ang tunay na anak ng batikang aktres. Anak ako ng kasalukuyang asawa niya sa dati nitong asawa. Sige, mag-imbento ka pa. Lalo lang nagiging imposible ang mga kwento mo. Napakataas ng tingin ng batikang aktres sa sarili niya. Paanong mangyayari na magiging pangalawang ina siya sa iba kung magpapatuloy ka pa sa pagsisinungaling? Lumayas ka na agad dito. Subukan mong paalisin ako. Ay, tama na yan. Tama na. Huwag ka na ring magpanggap. Alam kong naiinggit ka dahil maganda ang pamilya ko at may talento rin ako. Dahil gusto mong maging ako, ay nagkunwari kang ikaw ang anak ng pinakamayamang tao. At ngayon naman ay nagpapanggap kang anak ka ng batikang aktres, hindi ba? Ako, maiinggit sa'yo? Nagpapanggap ako? Linmeng, pakiusap ayusin mo ang pag-iisip mo kung sino talaga ang nagpapanggap. At ang pulseras na ito, pagmamay-ari ito ng nanay kong aktres. Ibalik mo iyan sa akin. Hoy, ano ba ang ginagawa mo? Walang hiya ka. Nakuha mo pang saktan si Eldest Miss? Tignan mo kung paano kita bibigyan ng leksyon. Ikaw, para makumpirma kung sino ang tunay na anak ni Jawan, simple lang, sa araw ng laban, kung sino ang makakapagdala sa batikang aktres dito, siya ang tunay na anak, di ba? Linmeng, may lakas ka ba ng loob? Ako. Anong ibig niyang sabihin? Pakukuha ang sikat na aktres? Kapag pumunta ang aktres na iyon dito, mabubuko ang sikreto ko, hindi ba? kayang-kaya iyan ni Eldest Miss, anak siya ng sikat na aktres. Kaya syempre, mapapapunta niya iyon dito. Eldest Miss, tawagan mo na ang sikat na aktres na yun din. At pasilahok mo siya sa fashion show ng kumpanya. Sige. Kaya kung maaari, Eldest Miss, tawagan mo na ang sikat na aktres para naman mamangha ako. Pero, kasi ano... Bakit? Takot ka ba? Bakit naman ako matatakot? Maghintay kayo, tatawagan ko na ang sikat na aktres ngayon din. Uy, sariling ina mo ang tatawagan mo, pero bakit kailangan mong lumayo? Baka naman natatakot ka na may marinig kaming hindi dapat. Malaking bituin ang ina ko, kaya mahalaga sa kanya ang privacy. Ano bang alam ng isang hamak na tulad mo? Buti na lang at kilala ko ang presidente ng fan club ng aktres. Siguradong matutulungan niya akong makausap ang aktres. Hello, President Wang. Gusto ko sanang imbitahan ang aktres para sa isang fashion show. Maaari po ba kayong makatulong? Hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero alam mo naman kung gaano katigas ang ulo ng aktres na iyon. Nagpapahinga siya ngayon. Kahit ang mga mensahe ng manager niya ay hindi niya sinasagot, ano pa kaya ako? Ganoon ba? Kung ganito na lang po kaya, ibigay niyo na lang po ang contact info niya at ako na mismo ang tatawag sa kanya. Napakahalaga po ng fashion show na ito para sa akin. Bibigyan ko po kayo ng pabuya na 30,000 dolyar kapag nagtagumpay tayo. President Wang, tulungan niyo po sana ako. Sige, isesend ko na lang sa iyo mamaya ang numero ng aktres. Siguraduhin mong hindi ito makakarating sa iba. Sige po, maraming salamat. Naku, bakit pati numero ng sariling ina ay kailangan pang itanong sa iba? Eldest Miss, ano ba talagang nangyayari? Ang personal na numero ng nanay ko ay wala ng load at hinihingi ko lang kay manager ang kaniyang work number. Ganoon ba? Dahil sa sitwasyon ngayon, ibig bang sabihin nito ay direkta ka nang makakatakwil sa sikat na aktres? Anong sabi ng sikat na aktres? Hindi ko pa siya natatawagan, pero kakacheck ko lang ng schedule ng nanay ko. Sobrang busy niya nitong mga nakaraang araw, siguradong wala siyang libreng oras. Hindi naman siguro. Nakalive ang sikat na aktres, at sa sobrang bagot niya sa bahay, marami siyang libreng oras. Kahit gaano pa siya kabisi, kung tinawag siya ng paborito niyang anak, kahit wala siyang oras, gagawan niya iyon ng paraan. Dahil sobrang mahal ka niya. Oo nga, tiyak na mahal niya si Eldest Miss. Eldest Miss, tawagan mo na ngayon ang sikat na aktres para yayain siya. Hello, Ma? Sino to? Si Lin Meng po ito. Sino na namang walang magawaang? Tumatawag sa akin ng ganito. Hello? Nasa mataong lugar kasi ang nanay ko, kaya hindi niya nasagot ng maayos ang tawag ko. Ang bagay na ito, sasabihin ko na lang sa kaniya pag uwi ko sa bahay mamayang gabi. Ganoon ba? Mahal na mahal ng aktres ang kaniyang pinakamamahal na anak, kaya paano niya maaatim na babaan ka ng telepono? Paano kung ako ang sumubok na tumawag? Hello, Mama. Gusto po sana kitang imbitahan na sumali sa isang jewelry show. Sige ba, anak ko? Paano naman papayag si film queen sa iyo? At tatanggihan ang sarili niyang anak? Posible kayang isa lang siyang peking anak? Tumigil ka sa pagsasalita ng kung ano-ano. Alam ko na, kaya ako tinanggihan ni Mama kanina dahil ayaw niyang malungkot ako.
Kaya noong ikalawang beses na may tumawag, nang hindi man lang niya inaalam kung sino ang kausap, pumayag na siya agad. Ngayon lang ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha mo, nagagawa mo pang magpalusot. Paano itong pulseras na ito? Itong pulseras, ito ang lucky bracelet ni Mama na hinding-hindi niya hinuhubad. Kung hindi ako ang anak niya, bakit naman niya ibibigay ito sa akin? Tama. Ang pulseras ang tanging ebidensya, siguradong anak ni film queen si Lin Meng. Tama na yan. Kanina ka papanay ang patutsada mo sa paboritong anak ni film queen. Kung itutuloy mo pa yan, huwag ka nang sumali sa design competition. Huwag na natin siyang pansinin, eldest miss. Pagkatapos ng design competition, sisisantehin ko na ang intern na iyan. Sige, mas mabuti kung masira pa ang pangalan niya sa industriya. Walang problema. Magunwari ka pa. Sige lang. Pagdating ng araw ng kompetisyon, tingnan natin kung paano ka pa makakapaggunwari. Best Actress Mom, Dad, naghahanap ba kayo ng pulseras? Nawala ko ang mahalagang pulseras? Siguradong magagalit siya sa akin. Ano? Anong pulseras? Best Actress Mom, huwag mo na akong lokohin. Alam kong nawawala ang pulseras mo. Ngayon, may isang impostora na hawak ang pulseras mo at nagpapanggap na anak mo. Xiaoshu, hinding-hindi ka dapat maniwala sa sinasabi niya. Hindi pa nagkakaroon ng ibang anak si Mama, ikaw lang ang nag-iisa at mahal kong anak. Huwag kang mag-alala, Best Actress Mom, hindi ako naniniwala sa kanya. Dati na rin siyang nagpanggap bilang anak ni Dad. Siya iyon? Sino? Hi, hindi ba iyon yung babae noong nakaraang party ni Shuer na hinayaan mong makaalis? Noong sinabi mo sa akin iyon, sabi ko na dapat siyang huliin, pero tingnan mo ngayon, tiyak na pinulot niya ang pulseras mo at kung saan-saan nanloloko. Kung ganoon, tatawag na ako sa 911 ngayon din. Sandali, wag na. Ang mga kasalanan niya noon, sinasalo na ni Mama Wu para sa kanya. Ngayong pinulot niya ang pulseras mo, isasauli rin naman niya iyan sa iyo, hindi masyadong makakaapekto sa kanya ang pagpatawag ng mga otoridad. Hahayaan na lang ba natin ang impostorang iyan naman loko? Sure, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito kay Papa. Sisiguraduhin kong palalayasin ko siya sa Rongguo. Ay Dad, huwag na. May sarili akong plano. Anong binabalak mo? Ang plano ko ay sa mismong kompetisyon sa disenyo ay gagawa ako ng isang malaking eksena. Ay, pasensya na ha. Sira na ang entry mo sa kompetisyong ito. Paano ka pa sasali sa laban? Wala kang pakialam, ibalik mo iyan sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Lalaban ka pa sa akin? Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Ikaw. Best Actress Zhao. Mama Zhao. Hello po. Salamat po at naglaan kayo ng oras para sumali sa fashion show ng obra ko. Napakasaya ko po talaga. Hindi ako nagpunta rito para sa iyo. Nasaan ang exhibition ng alahas? Simulan niyo na ang pagpapakita, huwag na nating sayangin ang oras. Dito po tayo. Kahit hindi ko alam kung bakit siya pumunta, gagamitin ko na lang siya para patibayin ang katayuan ko. Sumuko ka na lang. Sa buong buhay mo, hindi ka papantay kay Binibining Lin. Sino ba naman ang mag-aakala? Wala ka kasing ina na isang sikat na aktres? Titingnan ko lang kung hanggang saan ang kayabangan nyo. Sa susunod ay ang entry mula sa Luguang Jewelry, ang Brilliant Stars. Tinatawagan po natin si Zhao Wan para ipakita ito sa atin. Movie queen, movie queen, movie queen. Wow! Noon kapag may ine-endorso na alahas ang movie queen, mukha lang niya ang nakikita ko. Pero ito ang unang beses na napansin ko talaga ang alahas. Ang alahas na ito at ang nakakabighaning ganda niya ay bagay na bagay. Napaka-perpekto talaga! Napakagaling ng designer. Mahusay, kakaiba ang disenyo, at hindi nito tinatabunan ang ganda ng nagsusuot. Ito ang tunay na layunin ng mga alahas. Tama iyan.
Wow, ang apat nating mga hurado ay nagbigay lahat ng perpektong score. Tingnan nyo, ang score ng Brilliant Stars ay malayong una sa lahat. Bilang nagpakita ng mga alahas na ito, malaki ang naitulong ni Best Actress Zhao. Baka may gustong sabihin si Best Actress Zhao sa atin? Ang pagiging una ng Brilliant Stars ay karapat-dapat lamang. Dahil gawa ito ng isang henyong designer. Sunod ay tinatawagan natin ang designer na si Binibining Shen Shu. Bakit si Film Queen biglang inimbitahan kang umakyat sa stage? Oo nga. Bakit kaya? Hayaan niyo akong ipakilala. Ang taong ito, noong nasa kolehiyo pa, ay nakakuha na ng maraming mga gintong parangal sa international design competitions. Ang henyong designer na si Zero na akin ding pinakamamahal na anak. Ano? Lagi akong ipinagmamalaki dahil nagkaroon ako ng ganito kahusay na anak. Wow, siya pala ang anak ni Film Queen. Napakaganda niya talaga. Saan ka tatakas? Dalhin niyo rito. Hoy, bitawan niyo ako. Ito ang pulseras ng nanay ko na si Film Queen. Ang Miss Lin na ito ay pilit na kinuha ang pulseras ko, nagpanggap na anak ko, at ninakaw pa ang gawa ng iba, napakasama ng ugali. Bilang isa, shareholder ng Liu Guang Jewelry, tinatanggal ko na siya at sasampahan ng kaso ng pagnanakaw. Ako. Para sa mga ganitong basura, dapat silang ipatapon sa industriya. Eldest Miss Shen, lahat kami ay naloko ng masamang taong ito. Nakikiusap kaming patawarin niyo kami. Kayong mga huwad, nagawa niyo pa talagang makiusap sa anak ko? Bago mag-alas 6 ng hapon, inaasahan ko na ang inyong mga resignation. Kung hindi, sasama kayo sa huwad na iyan. Natuluyang mababan sa industriyang ito. Huwag naman please. Eldest Miss, pakiusap. Eldest Miss, patawarin niyo po kami. Eldest Miss, nagkamali po ako. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Ang ingay-ingay nila sa harap ng anak ko. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bantayan ang impostor na iyan. Huwag hayaang makatakas muli sa parusa. Shenshu, anong karapatan mo? Sa iyo na ang lahat ng pakinabang pero sisiguraduhin kong magbabalik ako. Kung alam ko lang na dapat hinayaan ko si Mama, hindi na dapat siya naging padalos-dalos. Sinibak niya ang manager at nag-iwan ng malaking gulo na ako pa ang kailangang mag-ayos. Bakit ikaw na naman? Bakit hindi ka pa nakukulong? Anong ginagawa mo rito ngayon? Pumunta ako sa jewelry company, anong magagawa ko? Siyempre, para magpa-customize ng alahas. Pasensya na. Hindi ko tatanggapin ang transaksyon mo. Alam mo ba kung sino ako? Lakas ng loob mong tanggihan ang order ko. Hindi ba't isa ka lang peking pangalawang miss? Bakit hindi kita pwedeng tanggihan? Dahil ako ang rongguo ng pinaka-impluensyadong pamilya ng medisina, ang pamilyang Lin Eldest Miss. Sa isang salita ko lang, kaya kitang ipa-blacklist sa rongguo sa lahat ng mga ospital pagdating ng panahon, wala nang doktor ang titingin sa'yo. Pamilyang Lin? May galit ba sa akin ang Lin Meng na ito? At paulit-ulit na ninanakaw ang pagkakakilanlan ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako nanggagaya dahil ako ang tunay at orihinal na pamilyang Lin Eldest Miss. Tulungan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ikaw ang tunay? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Alam ko. Hindi ba't ikaw ang anak ng pinakamayamang si Shen Qingshan? Isang hamak na negosyante lang ni hindi kayo karapat-dapat humalik sa paanan ng aming pamilyang Lin. Ang aming pamilyang Lin ay kontrolado ang buhay ng 1 bilyon at 800 milyong katao sa Rongguo. At kahit noong nagkasakit ang tatay mong si Shen Qingshan, kailangang magmakaawa sa aming pamilyang Lin. Noong nagpakasal sina Mama at Papa, para hindi ako mapahamak, pinanatiling nilang lihim ang pagsasama nila. At pagkatapos nilang maghiwalay, lalong hindi na kailangang sabihin sa publiko. Kaya walang may alam ng tungkol sa relasyon nilang dalawa. Hindi ko inasahang. Ano ang tinitingin-tingin mo? Gusto mo bang dukutin ko ang mga mata mo? Turuan niyo siya ng leksyon. Opo, ma'am. Bago ka magmayabang ng ganyan, alamin mo muna kung sino ang kinakalaban mo
para hindi ka mapahiya sa harap ng tunay na may-ari. Shenshu, base sa nalalaman ko, may mahalagang negosyo ang kailangan niyang kumuha sa aming pamilyang Lin ng maraming gamot bawat taon. Kapag itinigil ng aming pamilyang Lin ang pagpirma sa inyong kontrata, siguradong mawawalan ang pamilya Shen ng mahigit $100 bilyong. Mag-isip ka ng mabuti. Naglakas loob siyang magpanggap na ako para lamang makapagmayabang. Baka malakas ang kapit niya, laban kay Papa at Mama, ititago ko muna ang pagkatao ko. Sige, kung talagang magaling ka, itanggi mo ang pagpirma ng kontrata sa selebrasyon makalipas ang 3 araw. Hihintayin ko kung paano mo ako mapapahiya. Ibang klase rin ang Lin Meng na ito. Dahil pati sa pirmahan ni na pamilyang Lin at pamilya Shen, nakuha pa talaga niyang sumingit. Kumusta sa inyo? Siya ang nanay-nanayan ko. Si Tia? Bakit kasama niya si Lin Meng? Ano bang nangyayari? Noon, nasangkot si Madam Linlan sa isang aksidente sa daan at iniligtas siya ng isang babae. Kalaunan, itinuring niyang anak-anakan ng babaeng iyon at lagi na niyang isinasama kahit saan. Ang babaeng iyon ay siguro si Lin Meng. Ako si Lin Meng. Ganoon pala iyon. Si Tia pala ang kapit niya. Sige, harapin natin itong bago kong pinsan-pinsanan. Nandito na ang pinakamayamang dilag. Hala, si Binibining Shen. Tuloy kayo. Andito na naman ang walang hiyang ito. Sinasapawan na naman ako. Magkakilala ba kayo? Opo. Noong nakaraang 2 araw, noong bumibili ako para sa inyo ng alahas sa Liuguang Jewelry, pinalayas niya po ako. Sabi niya ay matanda at pangit na po kayo. Kaya hindi niyo raw deserve ang mga alahas nila. Sabi niya matanda at pangit na ako. Opo. Walang galang na batang ito. Sobrang laki na ng ulo at kailangang maturuan. Po, Tia. Tia, maayos kitang binati. Bakit mo ako sinaktan? Sasaktan kita kung kailan ko gusto, kailangan ko pa ba ng timing? Tia. Tama ka. Bukod sa pagiging anak ng pinakamayamang tao at anak ng isang tanyag na aktres, ako rin ang mula sa pamilya ng mga manggagamot, ang panganay na anak ng pamilyang Lin. Shenshu, bakit lahat ng matataas na posisyon ay sa kanya napupunta? Galit na galit ako. Irinerepeto ko po kayo bilang nakatatanda, kaya hindi ko na po kayo papatulan. Pero huwag po kayong sumobra. Kung talagang nirerespeto mo ako bilang nakatatanda, lumuhod ka sa harapan ko ngayon at magbigay-pugay. Paluluhurin mo ako? Kahit ang mga magulang ko ay hindi ako pinaluhod, sino ka para gawin iyan? Dahil ang mga magulang mo ay parehong walang pinag-aralan. Kung hindi nila naituro sa iyo ang kagandahang asal, ako ang magtuturo. Tanungin kita. Noong pumunta si Xiaomeng sa Liuguang Jewelry para magpagawa ng mga alahas ko, anong sinabi mo? Ninang, para sa ganitong klase ng walang modong tao, hindi sulit ang magalit, huminahon lang po kayo. Lin Meng, gumagawa ka na naman ba ng kuwento? Ikaw, Shenshu, nagawa mo akong saktan. Ako rin ay anak ng pamilyang Lin. Hamak na ampun ka lang. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Tignan mo muna kung kaninong teritoryo ito. Siyempre, ito ay lugar ni Pamilya Lin, hiwalay na ang mga magulang mo, at ikaw na isang Shen. Ay may gana pang gumawa ng gulo rito. Mga bata, palayasin siya rito. Tignan natin kung sinong mga ngahas na humipo sa anak ko. Pa. Pa, itong si Lin Meng ay ginagamit na naman ang pagkakakilanlan ko. Sinasabi niya na siya ang panganay na anak ng mga pamilyang Lin. Anak ng pinakamayamang tao? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba si Miss Lin Meng ang panganay na anak ng mga pamilyang Lin? Ang tunay na anak pala ng pinakamayaman? Bukod sa akin, walang nakakaalam ng relasyon ni na Shenshu at pamilyang Lin. Basta mapatunayan ko na si Lin Meng ang panganay na anak ng mga pamilyang Lin. Matutulungan niya akong pigilan ang kontratang ito at makuha ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Lin. Anak, huwag kang matakot dahil narito na si Papa. Ngayong araw na ito, wala nang sinumang pwedeng mangapi sa iyo. Linlan, kapatid ka ni Linya, sabihin mo sa kanilang lahat kung sino ba talaga siya? Siya ay syempre ang aking tunay na panganay na anak ng pamilyang Lin. Dati pa man ay hindi pa nagpapakita si Xiaomeng sa madla at ang pagpunta niya sa piging na ito ay dahil may dala siyang mahalagang misyon. Bilang kinatawan ng pamilyang Lin, ipapahayag niya ang pagtatapos ng kontrata ng gamot sa pamilya Shen. Ano raw? Ninang, tinapos na natin ang kontrata. Paano na lang kung dumating si pinuno ng pamilyang Lin? Kailangang samantalahin natin ang pagkakataon habang hindi pa dumating si Linya upang ibigay ang kontrata sa ating mga kagalang-galang na bisita rito. Kahit pa dumating si Linya, wala na siyang magagawa. Tsaka,
Pwede ko ring samantalahin ang pagkuha sa posisyon ng pinuno ng pamilyang Lin. Mga ginoo, ipinapahayag ko. Teka muna, Shenshu, ano ba ang ibig mong sabihin? hindi talaga siya ang pamilyang Lin eldest miss. At wala kang karapatan na magdesisyon para sa pamilyang Lin. Ikaw na isang Shen. Anong karapatan mong makialam sa mga pamilyang Lin? Ano bang kinalaman niya sa pamilyang Lin? Ang mga pamilyang Lin eldest miss ay may mga pamana ng ginintuang karayom bilang patunay ng pagkakakilanlan. Mayroon ba siya nito? Ninang, ang sinasabi niyang gininto ang karayom, siguro naman ay makakakuha ka nun. Ipakita mo na para matakot siya. Ang ginintuang karayom ng pamilyang Lin ay para lamang sa mga direktang tagapagmana ng eldest miss. Hindi ako direktang tagapagmana, kaya natural na wala ako nito. At dahil ampun lang kita, hindi ka man lang kasama sa talaan ng pamilya ng pamilyang Lin, kaya mas lalong wala ka nun. Mukhang ang pamilyang Lin eldest miss ay hindi makakapagpakita ng ginintuang karayom. Posible kayang nagpapanggap lang siya? Anong gagawin natin ngayon? Kapag inamin ko na hindi ako ang pamilyang Lin eldest miss, mapapahiya kayo nito. Ang pamilyang Lin eldest miss ay hindi kailanman nagpakita sa harap ng madla. Maaaring hindi niyo siya kilala, pero kilala niyo naman ako, di ba? Oo naman, ikaw si pangalawang miss. Nagkamali ba ako sa pagkilala sa sarili kong eldest miss? Mukhang hindi naman mangyayari iyon. Kapag sinabi kong siya ang pamilyang Lin eldest miss, siya ang pamilyang Lin eldest miss. Ang desisyon niya ay kumakatawan sa desisyon ng pamilyang Lin. O eldest miss, pagkatapos maputol ang kontrata nyo sa pamilya Shen, maaari na ba kaming makipagtulungan sa inyo? Siyempre naman. Lahat kayo, kami sa pamilyang Lin at ang pamilya Shen ay tapos na ang kontrata. Sa lahat ng mga panauhin na narito, kung sino man ang gustong makipagtulungan sa pamilyang Lin, lahat ay pwedeng makakuha ng parte. Kung gayon, kapag ang eldest miss at pamilya Shen ay nagtapos na ang kontrata, pwede po ba kayong makipagtulungan sa amin? Ako rin. Ako rin. Nakakatawa. Ang pagtutulungang ito ng pamilyang Lin at pamilya Shen, nagsimula pa noong nakaraang henerasyon. Akala mo ba ay dahil lang sa isang batang tulad mo, ay matatapos na ito ng ganoon lang? Anong karapatan ninyo na kumatawan sa pamilyang Lin para pumirma ng kontrata? Ang lahat ng negosyo ng pamilyang Lin, ang pinuno ng pamilyang Lin na si Linya lang ang nagdedesisyon. Kayo, wala kayong say. Dahil lang ako ang kapatid ni Linya at ang pangalawang pinuno ng pamilyang Lin. Isang kontrata lang yan, isang salita lang niya, ibibigay pa rin ng ate ko. Ang pabor na ito sa akin. Anak ka lang sa labas ng pamilyang Lin. Ang nakaraang matandang pinuno ay nag-iwan ng huling habilin na kung mananatili kang tahimik, iiwan sa iyo ng pamilyang Lin ang perang hindi mo mauubos habang buhay. Subalit, kung susubukan mong pakialaman ang pera ni Linya, ay agad kang lalaya sa pamilyang Lin at kahit isang kusing ay wala kang makukuha. Alam ko ang tungkol dyan. Ang lolo ko ang isa sa mga saksing inimbitahan ng matandang pinuno noon. Pero, hindi ito kailanman ipinaalam sa labas? Paano nalaman ni binibining siya ng tungkol dito? Dahil ako ang tunay na panganay na miss ng pamilya Lin. Hawak ko ang gintong karayom na pamana ng aming ninuno. Sino ang nangangahas na kumwestiyon sa pagkatao ko? Hindi ba't siya ang anak ng pinakamayamang pamilya? Bakit siya naging anak ng pamilyang Lin? Ang pinakamayamang si Shen. Ano ba talaga ang nangyayari? Tama ka. Si Shuer ay tunay na anak namin ng pinuno ng pamilyang Lin, na si Linya, ang aming nag-iisang anak na babae. Hindi lang siya sa aking pamilya Shen ang tanging tagapagmana, kundi siya rin ang tanging prinsesa ng pamilyang Lin. Siya ang tagapagmana nating dalawang pamilya. Ano? Pinuno ng pamilyang Lin ay ang dating asawa niya sa sikretong kasal? Ang pag-iisang dibdib ng dalawang malalaking pamilya sa Rongguo? Bakit wala kaming nabalitaan tungkol dito? Ito ay dahil sa aming pagsasama, ay maayos na natapos. Naghiwalay kami para sa kapakanan ng ikaliligaya ng bawat isa. Tungkol naman sa anak ko, kung bakit kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan, dahil gusto kong si Shuer ay lumaking malaya sa anumang limitasyon, at lumaking masaya at payapa. Iyon pala ang dahilan. Ang isang taong kasinyaman niya ay malamang hindi magsisinungaling. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Sino sa mataas na lipunan ang hindi nakakaalam na si Shen Qingshan at si Linya ay magkaaway na bata pa lang? Hindi nila masikmura ang isa't isa, lagi silang nagbabangayan tuwing magkikita. Paano silang magpapakasal at magkakaanak? Ang pamilyang Lin at pamilya Shen ay pinakaimportante at nangungunang pamilya sa Rongguo. Sa pag-iisang dibdib ng dalawang pamilya, paanong mangyayari na walang kahit anong balitang lumabas? Ang pinakamayamang si Shen. Sa tingin ko, siguro ginagawa mo lang ito para mapanatili ang kontrata sa pamilyang Lin? Kaya ka gumagawa ng kwento rito, di ba? Manahimik ka. Linlan, alam na alam mo ang kalagayan ng tatay at nanay ko. Bakit kailangang magsinungaling ka ng harap-harapan? Bakit mo kailangang magpumilit na magsinungaling sa harap ko? Dahil siya ang pinakamayamang tao?
Siguradong hindi siya magsisinungaling para lang sa isang kontrata. Pero, dahil si Linlan ay si pamilyang Lin pangalawang miss, hindi rin natin basta mababaliwala ang sinasabi niya. Kanino ba talaga tayo dapat maniwala? Kunin mo ang gamit na iyon para sa akin. Opo. Kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi, kapag dumating na ang pinuno ng pamilyang Lin, magiging malinaw na ang lahat, hindi ba? Pagdating ng nanay ko, papasabugin niya kayo sa parusa. Hindi na kailangang maghintay. Ang pinuno ng pamilyang Lin ay nasa biyahe pa, pero nagkaroon siya ng aksidente kaya hindi siya makakarating. Ano ang ginawa niyo sa nanay ko? Hindi sumasagot sa telepono. Nagkaroon nga kaya talaga ng aksidente? Linlan, ang lakas ng loob mong saktan ang nanay ko. Pagbabayarin kita. Sinampal mo ako? Wala kang modong masamang babae, matanda pa rin ako sa iyo. Talagang sasampalin kita. Tumatanda ka lang, pero wala ka namang konsensya. Ang lakas pa ng loob mong sabihing mas matanda ka. Ikaw, Ayaw ko nang makarinig pa ng kahit isang salita mula sa iyo. walang nangyaring masama kay Linya. Na-flatten lang ang gulong niya sa daan. Dapat sinabi mo na agad ang totoo. Hindi ko alam kung kanino nagmana ang pangit na ugali mo. Siyempre, nagmana siya sa nanay niya, kay Linya. Ang opisyal na katibayan mula sa Rongguo ay sapat na para patunayan ang relasyon ko kay Linya, di ba? Ninang, kung magpapatuloy ang panggugulo ni Shen Qingshan, ang kontrata sa pagitan ni Pamilya Shen at Pamilyang Lin, siguradong hindi na mapipigilan. Kapag nangyari iyon, ano nang mangyayari sa plano mo? Huwag niyo nang asahan. Dahil pinili nilang ilihim ang kanilang kasal noon, hinding-hindi na iyan malalaman ng publiko kailanman. Ikaw, bilang pinakamayamang tao, ang paggawa ng peking dokumentong tulad nito, ay isang salita mo lang. Ang gamitin iyan para mandaya, hindi ba parang masama iyon? Linlan, Bilang pinakamayaman, si Pamilya Shen, ay may hindi mabilang na mga kontrata. Bakit masyado siyang interesado sa kontratang ito sa Pamilyang Lin? Ibig bang sabihin ay babagsak na si Pamilya Shen? At kung wala ang kontratang ito sa Pamilyang Lin, ay hindi na siya magtatagumpay? Kung talagang babagsak si Pamilya Shen, hindi ba pagkakataon na natin iyon para paghatian ang mga negosyo niya sa Rongguo? Kayo. Tama. Nakuha na ang gustong epekto. Lahat kayo, sama-sama nating palayasin si Pamilya Shen. Kapag nangyari iyon, sa kontrata ng Pamilyang Lin, lahat ng narito ay magkakaroon ng parte. Layas! Alis dyan! Alis dyan! Lahat kayo, huwag gumawa ng anumang kilos. Sino ang nangangahas na kumilos laban kay President Shen at Eldest Miss? Mga wala kayong silbi, at nangangahas pa kayong pag-interesan ng pinakamayaman sa Rongguo. Isang maliit na insekto, at nangangarap na mapunta sa Rongguo. Ate, paano ka naging ganito kabilis? Sino ang tinatawag mong ate? Isang kahiyahiyang anak sa labas. At may lakas ng loob kapag nakawin ng pagkakakilanlan ng anak ko, gumamit ng peking tao para manlinlang, at magmando rito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang lakas ng loob? Kayong lahat, palayasin siya sa Pamilyang Lin, at itaboy palayo sa Longchuan. Ayoko na siyang makita pang huli. Ate, maawa ka sa akin. Maawa ka, patawarin mo ako. Sandali. Ninang, At ikaw naman, isang impostora, paulit-ulit kang nagpapanggap bilang ang aking anak, wala nang puwang sa Longchuan para sa iyo. Mga tauhan. Opo, boss. Ipadala siya sa Lingnan, at habang buhay ay makisama siya sa mga mababangis na hayop. ayokong pumunta sa Lingnan, bitiwan mo ako. Nagkamali ako. Kasalanan ko po. Napilitan lang ako dahil sa kanya. Nagsusumamo ako sa inyo, parang awa nyo na. Patawarin nyo ako. Kaladkarin na iyan palayo. Bitiwan mo ako. Xiaoshu, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Tatanawin ko itong malaking utang na loob habang buhay. Sana ay mapatawad mo ako. Doon ka na lang sa Lingnan magsisi. Maraming beses ka nang nagpanggap bilang ako, kaya dapat ka lang na maparusahan. Ilayo na iyan. Xiaoshu, parang awa mo na. Wag niyo akong hawakan. Ang galing mo talaga, Mommy. Ikaw lang talaga ang katapat ng mga plastic na iyan. Siyempre, di hamak na mas magaling ako sa daddy mo. Huwag kang maniniwala sa mommy mo. Ipinahahayag ko, na tuloy ang kontrata sa pagitan ng Pamilyang Lin at Pamilya Shen. Bitawan mo ako. Wag mo akong parusahan. Wag mo akong saktan, parang awa mo na. Kahit ano ang ipagawa mo, gagawin ko ang lahat. Basta't hayaan mo lang akong mabuhay. Alam ko kung sino ka. Gusto mo ba o ayaw mong maging isang tunay na anak ng Rongguo?
Matutulungan kita. Talaga? Basta maging makapangyarihan lang ako. Kahit ano ay gagawin ko. Simula ngayon, ikaw na ang tunay na anak ng Diyos ng digmaan ng Rongguo. Welcome, welcome. Salamat po, President Yang. Nandito na ang anak ko. Papa, ngayong araw ay pagtitipon ng mga elite sa negosyo ng Rongguo. Bakit ang mama, at ang isa ko pang sikat na mama, ay tila walang balak na samahan ka dito? Hay, huwag mo na itanong. Ang iyong amang God of War ay lalabas na ng ospital, naglaan ng oras ang mama mo para sunduin siya, at pati na ang sikat mong mama ay sumama na rin sa katuwaan. Hay, tingnan natin ang oras, dapat ay paparating na sila. Narito na ang anak ng Diyos ng digmaan. Anak ng Diyos ng digmaan. Shanshu, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Hindi mo ba inaasahan na muli akong babalik? Ang hindi ko inaasahan ay, babalik ka para magpanggap bilang anak ng God of War. Sino ang tinatawag mong mapagpanggap? Ako ang tunay na anak ng God of War. Ikaw, patahimikin niyo ang babaeng iyan. Ang lakas ng loob mong gawan ako ng kwento. Nabalitaan ko, na mahal ng God of War ang kanyang anak. Binigay pa nga niya ang God of War order sa kanya, upang mautusan ang kanyang mga tauhan kahit kailan. Mayroon ka bang God of War order? Wala akong pakialam sa walang kwentang order na iyan. Baka iyong mga tagalabas lang ang mayroon yan. Mayroon akong God of War order. God of War order? Paano ka nagkaroon yan? Dahil ako ang tunay na anak ng God of War. Lagot, may problema ang babaeng ito. Hawak niya ang God of War order. Ang planong sinabi ni Colonel ay baka hindi na matuloy. Ano ang mahirap doon? Hindi ako naniniwala na ang isang iginagalang na God of War ay papayag na maging amain ng iba. Sa tingin ko, nananakot lang sila. At kahit dehado na ay matapang pa rin. Sugod. Subukan niyo lang. Hindi ko kayo mapapatawad. Ako si Shen Qingshan. Hindi ko siya patatawarin. Sige, simulan na. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari kapag kinalaban niyo ako. Lin Meng, ang bawat isa rito ay mga elite ng negosyo sa bansang Rong. Sila ang nagbibigay ng lahat ng gamit at supply ng general. Kahit pa narito mismo ang general, magpapakita pa rin siya ng respeto sa kanila, lalo na at ikaw ay mapagpanggap lamang. Hahaha. Anak ako ng dakilang general. Ano ang masama kung turuan ko ng leksyon ang pamilya niyo? Gawin na iyan. Sabi ng pinuno, ang mga negosyante ng Rong ay napakautak. Para makuha ang lahat ng yaman nila, dapat ay kusa nilang ibigay ito. Eldest Miss, kung gagawa ka ng mga kaaway, mahihirapan tayong pasukuin sila. Hindi mo na kailangang intindihin iyan. Alam ko ang ginagawa ko. Umalis ka sa harap ko. Sa inyong lahat, itabi muna natin ang ating mga personal na alitan. Narito ako bilang kinatawan ng general upang bigyan kayong lahat ng pagkakataong makaligtas. Anong pagkakataong makaligtas? Maaaring hindi niyo pa po alam na habang nakikipaglaban sa ibang bansa, ang general ay lubhang nasaktan at malapit nang gumagsak ang bansang Rong. Malapit na itong matapos. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Maayos naman ang kalagayan ng God of War. Pa. Huwag mo muna ilabas ang sitwasyon ni Daddy God of War. Pakinggan muna natin kung ano ang plano niya. Tama. Ang Rongguo ay malapit ng sakupin ng ibang kampo. Sa oras na iyon, isang malaking gulo ang hindi maiiwasan. Ang God of War ay kumuha ng isang pagkakataon para sa lahat na makaligtas. Lahat kayo ay pwedeng dalhin ang lahat ng inyong kayamanan para sumapi sa kanila. Sa ganitong paraan ay palalampasin nila kayo at bibigyan kayo ng pagkakataong mabuhay. Oo, kung ganoon, paano nakuha ng God of War ang pagkakataong ito para sa amin? Nagkanulo na ba siya? Imposible. Ang God of War ay napakatapat sa lahat. Hindi niya kailanman magagawang pagtaksilan ang Rongguo. Siguradong panluloko lang ito ng mga tagalabas at sigurado akong hindi ikaw ang anak ng God of War. Walang hiya ka, sinisira mo ang mga plano ko. Dati ay palaging nananalo ang God of War, kaya natural na hindi niya tatalikuran ang Rongguo. Pero iba na ngayon, ang God of War ay may malubhang pinsala, wala na siyang lakas at malapit na mawala kaya hindi na niya kayang protektahan ang Rongguo. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya upang maisalba ang buhay ninyo. Sana ay pahalagahan ninyo ang buhay niyo. Huwag niyo namang sayangin ang lahat ng malasakit niya para sa inyo. Paano kung piliin naming mamatay kaysa sumuko? Sige. Sa petsang ito sa susunod na taon, aalalahanin na lang namin ang pagkawala mo. Sugod, tapusin sila? Sino ang may lakas ng loob na sakta ng anak ko? Sino ang naglalakas loob na hawakan ng anak ko? Hoy matanda, isa pang salita, at mauuna ka na kay Yam. Ikaw, pa. Ayos lang ako.
Iabot ang sandata. Hindi ko akalain, ang sining ng pagtatanggol na itinuro sa akin ni Tatay God of War ay magagamit ko na sa wakas. Naglakas loob kayong saktan ang tatay ko. Lahat kayo ay lumuhod. Sugod. President Shen, mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Ilalabas ko muna po kayo rito. Hindi pwede. Kapag umalis ako, paano na si Shu'er at ang iba? Hindi ko sila pwedeng iwan. Habang walang nakapapansin sa iyo, hanapin mo na agad si God of War. Sa likod ng impostor na ito, tiyak na may masamang balak. Bilis! Sige. Luhod. Humingi ka ng tawad. Shenshu, anak ako ng Diyos ng digmaan, at may gana ka pang galawin ako? Humingi ka ng tawad. Kapag ginalaw mo ako, isusumpa mong nakilala mo ako. Humingi ka ng tawad. Uubusin ko ang buong pamilya mo. Lahat kayo. Anong sabi mo? Shenshu, hihingi na ako ng tawad, hihingi na ako ng tawad, patawad. Shenshu, sasabihin ko sa'yo, ang papa ko na Diyos ng digmaan ay paparating na rito. Kapag dumating siya, pagbabayarin ko ang buong pamilya ng pamilya Shen. Sige, hayaan mo siyang pumunta rito. Gusto kong makita kung anong klaseng Diyos ng digmaan siya. Ang pamilya Shen ang pinuno ng negosyo sa Rongguo, at kapag bumagsak ang pamilya Shen, kaagad naming ititigil ang lahat ng supply sa kaniya at magsusumbong kami sa militar para puksain ang mga katulad ninyong traidor. Huminahon po kayong lahat. Matapat ang Diyos ng digmaan. Hinding-hindi siya magtatraidor sa bayan. Siya ay isa lamang impostora. Ikaw. Sino ang sinasabi mong impostora? Ama. Nakita ko na ang maskarang iyon. Iyan ang bakal na maskara ng God of War. Siya ba talaga ang God of War? Hindi ba malubha ang sugat niya? Bakit mukhang maayos naman siya? Talaga bang nagtaksil ang God of War sa bayan? Hindi. Hindi siya ang tunay na God of War. Shu'er, anong nangyayari? Ang estilo na ginagamit niya, hindi iyan ang sining ng espada ng Rongguo. Parang ito ay... Wala akong pakialam kung sino ka. Ako ang pinakamayamang tao sa Rongguo at teritoryo ko ang Shenqingshan. Kung maglalakas loob ka, nasaktan ng anak ko, sisiguraduhin ko sa inyong lahat ngayong araw na isa-isa kayong magbabayad. Huwag kayong umasang makakalabas pa sa pintong ito. Ha? Tinatakot mo ba ako? Kahit ako si Wei Wuji na God of War, hindi ako ang tipo na basta-basta nananakit ng walang dahilan. Basta't sumang-ayon kayong lahat ngayong araw, ibigay ang lahat ng inyong kayamanan at sumama sa akin para pumanig sa Outlands, sisiguraduhin kong magiging ligtas kayong lahat. Ama, ang masamang babaeng ito. Paulit-ulit niya akong hinamak, huwag mo siyang hahayaang makawala. Ama, tapusin siya. Manahimik ka! Si Binibining Shen ay anak ng pinakamayamang tao sa Rongguo. Sa mundo ng negosyo ng Rongguo, siya ang pinakamataas sa lahat. Bakit mo siya pinapakialaman? Opo. Ginoong Shen, naging padalos-dalos ang anak ko kanina. Naparusahan ko na siya at naniniwala akong hindi na niya uuliting gambalain pa si Binibining Shen. Balik tayo sa usapan, Ginoong Shen. Kagagaling ko lang sa malubhang pinsala. Nagkakagulo na ang giyera sa Rongguo. Talo na kami sa laban at wala nang magagawa para mabawi ito. Hindi ko kayang iligtas ang lahat, kaya kailangan nating makipagnegosasyon sa dayuhan para mailigtas kayong mga mahuhusay sa negosyo. Kaya naman, pakiusap sa inyong lahat, huwag niyo sanang baliwalain ang kabutihan ko. Talo na ba talaga ang Rongguo? Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi siya ang tunay na Diyos ng digmaan, hinding-hindi matatalo ang Rongguo. Tama? Ang maskara ng Diyos ng digmaan ay kayang-kayang palsipikahin ng kahit sino. Hindi tayo pwedeng bumase lang sa isang maskara para ituring siyang Diyos ng digmaan. Lalo na't sa ugali ng Diyos ng digmaan, kahit mawala pa siya sa laban, hinding-hindi niya pagtataksilan ang Rongguo. Ang dating Diyos ng digmaan ay hindi nga magtataksil sa Rongguo. Pero ngayon napagtanto ko na ang Rongguo ay nabubulok na, bulok na hanggang sa buto, wala na itong kinabukasan. Sa pagpanig lang sa dayuhan, tayo magkakaroon ng malaking pagkakataon para mabuhay. Ang paraang ito ng pagsasalita, siya ay si... Mag-ingat kayong lahat. Isa siyang espiya mula sa kabilang panig. Nagpapanggap siyang war god para nakawin ang mga ari-arian nyo. Tama ang sinasabi ni Eldest Miss. Oo nga. Binibining Shen, dahil ba ito sa ginawa ng anak ko kanina? Kaya mayroon kang hindi pagkakaintindi sa akin na war god? Totoo. Anong karapatan mong sabihing espiya ang tatay ko? Una sa lahat, hindi ganyan humawak ng espada ang mga kawal ng Rongguo. Pangalawa, ang teknik ng espada na ipinakita mo kanina ay mula sa militar ng mga kaaway. At panghuli, ang paraan mo ng pagsasalita, hindi mo maitatago ang iyong pinagmulan. Kahit pa magaling ka ng magsalita ng lengguwahe ng Rongguo, hindi mo ba napapansin?
Ang punto mo sa pagsasalita ay halata pa rin galing sa kabilang panig. Ang talas ng paningin at obserbasyon niya. Hindi biro ang batang ito. Magsalita ka. Sino ka ba talaga? Ako ang war god. Ang tanging war god. Nagawa niyang magpanggap ng ganoon lantaran. Ibig bang sabihin nito ay may masamang nangyari na sa aking ama na war god? Batang babae, kung walang ebidensya, huwag kang basta-basta maghusga. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka baka masaktan mo ang damdamin ng mga taong hindi dapat banggain at tuluyan kang maparusahan ng matindi hanggang sa wala nang matira sa iyo. Pinayagan ba kitang magsalita? Ama, ang masamang babaeng ito, naglakas loob na sa harap mo mismo, ay paulit-ulit akong saktan. Talagang hindi kanya ginagalang man lang. Tapusin siya, parusahan siya. Sige. Napakagaling. Hindi nga mali na ikaw ang tagapagmana ng pinakamayaman sa Rongguo. Kanina ay sinadya kong magpakita ng kahinaan. Walang nakapansin sa lahat kahit isa, maliban sa iyo na nakatuklas ng totoo. Sa talas at tapang mong iyan, tiyak na malayo ang mararating mo. Hemp? Sinadyang magpakita ng kahinaan? Para sa ano? Ang mga negosyante ng Rongguo na lilipat sa panig ng dayuhan ay nangangailangan ng isang lider upang pamunuan ang mga elite ng Rongguo kasama ang panig ng dayuhan para palaguin at patatagin ang industriya. Kung papayag ka na maging leader na ito, ay maaari kitang ituring na sarili kong ampon na anak. Ama, hindi maaari. Mabuti na lang at alam ko na siya ay hindi si Diyos ng digmaan ng Rongguo. Kung ibang tao ito, maaaring nadala na sa mga mabulaklak niyang salita at sumama na ang mga haligi ng ekonomiya ng Rongguo para pumanig sa mga dayuhan. Ano na? Hemp, ambisyon mo lang iyan. Ama, ang masamang babaeng ito ay walang alam. Isang malaking pagkakataon ang ibinigay sa kanya pero hindi niya ito kinuha. Talagang hindi siya karapat-dapat sa inyong tiwala po. Oo nga. Hindi ako katulad mo na itinuring na ama ang isang kaaway, na parang isang payaso na nagkakandara pa sa kung saan-saan. Nakakatawa ka. Umalis ka. Wala kang kwenta. Ama, ako lang ang mayroon ka. Ako lang ang makakatulong sa inyo para masakop ang kapangyarihan ng Rongguo at susunod ako sa lahat ng utos niyo po. Ang tulad ni Shenshu na walang utang na loob, dapat lang na makatanggap siya ng mabigat na parusa upang ang mga tulad ninyong mayayabang at walang alam ay maharap ang katotohanan. Manahimik ka. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagsalita kailanman. Ama, ang masamang babaeng ito ay naglalakas loob na sa harap niyo itutok ang espada sa akin. Maaaring kayo na ang susunod. Huwag niyong hayaang lumala ang panganib. Tatanungin kita, sasapi ka ba sa akin at gagawin ang gusto ko? Ikaw na isang taong nagtatago at hindi kayang ipakita ang tunay mong mukha. Tingin mo ba papanigan kita? Isang malaking biro. Kung may galing ka, talunin mo muna ako. Napakayabang mo. Lagot, minaliit ko siya. Shuer, bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, kikilalanin mo ba akong ama? Handa ka bang pumanig sa Outlands at magsilbi sa Outlands? Nananaginip ka. Walang hiya ka. Shuer, ayos ka lang ba? Ghost Rakshasa, totoo ngang hindi ka God of War ng Rongguo, isa kang espiya ng Outlands. Lapastangan. Sa tagal ko sa digmaan, ang tanging nakasugat sa akin, bukod kay Wei Wuji, ay ikaw ang pangalawa. Ang mga katulad mo, kung hindi ka magsisilbi sa akin, ay kailangang tapusin na agad. Kung hindi ay magiging malaking problema ka. Minaliit kita noong una, kaya nabigyan kita ng pagkakataon. Kung matapang ka, maglaban tayo ng harap-harapan at tignan natin kung sino ang mas malakas. Tapusin na ito! Sino yan? God of War, Dad. Wei Wuji, humanda ka. Kayong mga banyagang taksil, ang lakas ng loob niyong pasukin ang bansa ng Rong para lang gumawa ng kaguluhan. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakaalis dito ng buhay. Sige, sugurin sila. Shushu, tingnan nga natin kung gaano ang itinalas ng galing mo sa martial arts. Sige ba, kapag natapos na ang lahat, kailangang ilibre ako ni God of War Dad ng malalaking alimasag. Sige. Wei Wuji, sabay-sabay nating sugurin at tapusin siya. Ikaw na huwad. Saan ka tatakas? Di ba't ikaw ang anak ng Diyos ng Digma? Narito na ang Diyos ng Digma, ayaw mo pa bang batiin ang itay mo?
Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Sino naman ang impostor na ito? Shenshu, wala akong kinalaman sa lahat ng ito. Siya iyon, pinilit niya lang ako sa lahat ng ito, hindi ko ginustong gawin ito. Nakita kong nagmalaki ka, na parang nag-enjoy ka pa. At parang hindi ka naman pinilit lang. Lahat ng ito ay pagkakamali ko. Dapat ay hindi ko naging bulag sa katotohanan. Naging gahaman ako, naging mayabang. Hindi ko sana paulit-ulit na kinuha ang pagkakakilanlan mo at gumawa ng masama. Shenshu, Xiaoshu, nagmamakaawa ako sa iyo. Alang-alang sa ating pagkakaibigan bilang magkaklase noon, patawarin mo na ako. Sinasama ko po sa inyo. Noong nakaraang 3 beses ay pinatawad kita, pero sa pagkakataong ito ay hindi na. Ang isang traitor ay dapat parusahan. Magsilapit kayo, Narito po kami. ihanda ang paglilitis sa hukumang militar. Masusunod po. Bitawan mo ako, Saan mo balak pumunta? Akala mo ba ay makakatakas ka? Kailangan pakawalan niyo ako? Kung hindi, ang lahat ng tao rito ay magbabayad ng mahal kasama ko. Anong ginawa mo? Bago ako pumunta rito ngayon, nilagyan ko na ng mga pampasabog ang pintuan ng ballroom. Hahaha, isang pindot ko lang at ang lahat dito ay maglalaho ng parang bula. Umalis na kayo. Habang abala pa si God of War Dad sa pakikipagharap sa mga tagalabas, isama mo ang lahat at mabilis kayong lumabas sa gilid na pinto. Sige. May mga kondisyon, pwede naman nating pag-usapan ng maayos iyan. Hindi ka ba sasama? Tutulungan ko si God of War Dad. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa kakayahan namin. Sige, kami ng mama mo ay maghihintay sa iyo sa labas. Bilisan mong lumabas, mag-ingat ka. Tara na. Nagpapalipas ka lang ng oras. Tatapusin ko kayong lahat. Mga tauhan, dalhin siya sa kulungan at hayaang mahatulan ng batas. Masusunod po. Huwag mong kalimutang ilibre ako ng alimasag. Sige. Si Shushu, ang aming pinakamamahal na anak ng pinakamayamang tao. Siya ay anak ng pamilya ng mediko ng Lin. Anak ng sikat na aktres. Anak ng Diyos, ng pakikipagdigma. Siya ang magmamana ng aming lahat. Ang paggalang sa kanya ay paggalang din sa amin. Pagbati po sa inyo, Eldest Miss.